na-disable ang Facebook account mo, ano ang una mong naiisip? Gagawa ka na lang ulit ng panibago? Pero sandali lang. Alam mo bang, ayon sa guidance ng Meta, paggawa ng panibagong account habang under review o disable ang original account mo ay pwedeng magdulot ng mas maraming problema. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit hindi magandang idea na gumawa ka ulit ng iyong Facebook account kung na-disable ka or na-suspend. At ano ang dapat mong gawin para mas mataas ang chance na ibalik ang account mo. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semic. Gumagawa tayo ng content tungkol sa Facebook, AI, or mga tutorials. And kung interesado kang malaman, sagot ko dyan sa topic natin ngayon, keep on watching. And kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe. And click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. And simulan natin agad pagkatapos ng aking intro. Bakit wag muna gumawa ng bagong Facebook account? Maraming users ang nagkakamali dito. Kapag nakita nilang disable ang account nila, gumagawa agad sila ng panibagong Facebook account. Pero ayon sa Meta, hindi ito unang hakbang na dapat mong gawin. Kapag ang account mo ay eligible pa para sa review o appeal, mas mainam na hintayin muna ang resulta ng review. Ano ang dahilan? Yung dahilan kung bakit pinapayuhan ng Meta ang users na gamitin ang tamang appeal process. Kapag gumawa ka kagad ng panibagong account para palitan ang na-disable mong account, maaari itong maituring na pag-iwas o pag-circumvent enforcement ng kanilang system. Madaling salita, kung original ang content mo, ay may ongoing review o enforcement ang paggawa ng bagong account. Para ipagpatuloy parehong paggamit, aring magdulot ng panibagong pagsusuri ng bagong account. Dito automatic na nangyayari sa lahat ng user. Pero isa ito sa mga sitwasyong binabanggit ng Meta sa kanilang policies tungkol sa pag-circumvent ng enforcement. So ito yung mga dapat mong gawin. Sa halip gumawa ka ng bagong account, basahin muna ng mabuti ang notification, tignan kung may appeal o request review, kompletuhin ang hinihinging verification, maghintay ng resulta ng review. Kung kailangan ng government ID o additional information, siguraduhin tama ang iyong isasubmit. Paano kung false positive? Hindi rin perfect ang automation system ni Meta. May mga pagkakataon na nagkakaroon ng false positive, ibig sabihin ay maling na-flag ang account. Kapag naniniwala kang wala kang nilabag, gamitin ang official appeal process. Marami ng users ang naibalik ang kanilang account patapos na ma-review ng Meta. Mawalan agad ng pag-asa. Kailan lang dapat gumawa ng bagong account? Kung malinaw nang sinabi ng Meta na permanenteng disable ang account mo at wala nang available na review o appeal process, doon mo lamang isipan ang paggawa ng panibagong account. At kung gagawa ka man ng bagong account, siguraduhin sumusunod ito sa community standards at terms ng Meta. O huwag subukang iwasan ng anumang restriction gamit ang bagong account. May gusto pa akong isang linawin sa inyo. May mga nagsabi online na kapag gagawa ka ng panibagong account, dapat iba ang wifi, iba ang email, o iba ang phone number para hindi ito ma-detect. Pero tandaan, wala sa official guidance ng Meta ang nagsasabing gawin ito. Hindi ito garantiya na magiging maayos ang account at hindi rin ito ang tamang solusyon kung original account mo ay under review pa. Kung sakaling gumawa ka ng bagong account dahil permanente na talaga na disable ang luma mong account at wala na available na appeal, gawin ito ng tama. Gumamit ang sarili mong totoong email address o phone number na ikaw ang may access. Ilagay ang tunay mong pangalan at tamang impormasyon ayon sa Meta policy. Sundin ang community standard at terms of service. Huwag gumawa ng bagong account para iwasan ang enforcement o restriction na
ipinataw sa dating account. Madaling salita, ang pinakamahalagang payo ay huwag maghanap ng paraan para i-bypass ang system. Mas mainam ay sundin ang official process ng Meta para iwasan ang mas maraming problema sa hinaharap. Dapat mong tandaan, huwag magpanik, huwag agad gumawa ng Facebook account habang may review pa. Hindi ng official appeal process, magbigay lamang ng totoo informasyon kung may verification. Maghintay sa final decision ni Meta. So, yung mga sinabi ko is patungkol lang sa paggawa natin ng bagong account kung na-disable or suspend yung ating account. So, marami kasi nag-comment na ilang beses daw sila na nakagawa ng bago nilang Facebook account at nade-disable ulit. So, yun yung mga posibleng dahilan kung bakit nade-disable ulit yung iyong Facebook account. Kasi nga, nade-detect yun ni AI and yung system ni Meta is AI na. Siyempre, automated na. So, kapag may na-detect yan na isang information mo is yun, made-disable ulit yan, yung iyong bagong ginawang Facebook account. So, ang gawin nyo, maghintay na lang kayo, maghintay kayo ng update ni Meta. So, ganun talaga guys kailangan natin ng pasensya at paghihintay talaga dahil wala naman ibang makakagawa at makakabalik niyan kundi ikaw lang at si Meta. Walang iba. Walang nakakapagsabi na pwede mong i-bypass si Meta. Si Meta lang talaga ang makakabalik at makakaalis ng mga violation natin sa ating account. So, napakaraming mga tanong na laging gano'n na after na lang masuspend or ma-disable is gumagawa sila agad ng bagong Facebook account. Tinapik natin ngayon dahil nga marami pa rin hindi alam yung about doon na mas lalo mo lang madadagdagan yung violation mo kapag gumawa ka ulit ng bagong account mo. So, magantay ka lang. And kung importante talaga yung Facebook account mo at hindi ka makapag-antay, yun. Yung sinabi ko kanina, gawin mo lang yon na kailangan tama yung email address mo, full name, ilalagay mo. Then, pwede mo rin, kung kung gusto mo talaga makasigurado, palitan mo yung number na nakalagay doon sa restricted or suspended mong account. Ayun. So, sa ganung paraan, para hindi ka ma-detect ni Meta. So, yun ang gawin mo. Kung gusto mo talagang gumawa ng bagong account, naranasan mo yung ganon, kwento mo sa ating comment section kung ganon ginawa mo. Pag-usapan natin yan sa next video natin. At napansin ko rin sa ating YouTube studio, marami ang nanonood pero hindi nakasubscribe. Ayun no. Kung isa ka doon, mag-subscribe ka naman, 'di ba? Kung natutulungan ka ng mga video. And that's all for today's video. Huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na upload natin. And see you next video. Bye!